Sabi nila, kapag nagbukas ka ng third eye, hindi mo na mababalik sa dati ang tingin mo sa mundo. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Hindi naman talaga pala kaibigan si Althea. Tahimik lang siya. Yung tipo ng tao na mas gusto sa kwarto kaysa makipagkwentuhan. Sa office, lagi siyang naka-earphones kahit walang tugtog. Para lang hindi siya kausapin. Hindi naman siya suplada, pero hindi rin siya sanay sa tao. Mas gusto niya yung sarili niyang mundo. Kape, libro, at katahimikan. Pero sa likod ng katahimikan niya, may kakaibang ugali si Althea. Mabilis siyang ma-curious, lalo na sa mga bagay na hindi lahat naniniwala. Kaya nang marinig niya sa pantry yung kwento ng mga office mate niya tungkol sa third eye, napahinto siya sa ginagawa niya. May kilala ako, ino-open daw niya yung third eye niya, tapos nakakakita na siya ngayon, sabi ng isa. Grabe no, parang gusto ko rin maranasan yan. Hirit pa ng isa. Tahimik lang si Althea habang nakikinig. Pero sa loob niya, may kumikiliti. Paano kung ako rin? Simula noon, halos gabi-gabi siyang nagsasearch online. How to open third eye, signs na malapit ng magising ang pineal gland, beginner rituals for spiritual awakening. Akala niya kalokohan lang, pero habang binabasa niya, parang may humihila sa kanya. Lalo na nang mabasa niya ang isang linya sa forum. Hindi mo kailangang matakot sa dilim. Baka gusto lang niyang makilala mo siya. At doon nagsimula ang pakiramdam niya na may connection siya kung ano man ang hindi niya nakikita. Isang gabi habang nag-i-scroll siya ng Facebook, napansin niya ang group na Spirit Seeker PH. May post na agad na humatak sa atensyon niya. Third Eye Opening, online session. For those ready to see beyond the veil, DM for details. Hindi na siya nagdalawang isip. Nag-message agad siya. Hi po, curious lang ako. Totoo po ba talaga to? Mabilis ang sagot. Profile name is Ate Mara. Profile picture is kandila at malausok na background. Totoo, siya iha, pero hindi ito laro. Kapag binuksan mo, hindi mo na ito masasara basta-basta. Kailangan mong maging handa. Kinilabutan si Althea, pero imbis na matakot, mas lalo siyang na-excite. May halong kaba, parang anticipation na hindi niya papaliwanag. Nag-set sila ng session kinabukasan, 8:30 ng gabi. Kailangan daw niya ng asin, isang basong tubig, at puting kandila. Buong araw wala siya sa focus, at habang nagtatrabaho, paulit-ulit niyang chinecheck ang oras. At pagsapit ng 5 PM, nakaayos na lahat ng gamit niya. Uuwi na lang siya. Ngayon lang siya na-excite umuwi, hindi dahil gusto niyang magpahinga, kundi dahil gusto niyang simulan ang session. Pagdating sa boarding house, nilinis niya agad ang mesa. Tinabi niya lahat ng kalat, pinatay ang ilaw at sinindihan ang kandila. Tahimik ang buong paligid, maliban sa tunog ng hangin na humahampas sa bintana. Tumawag si Ate Mara sa messenger. Voice call lang. Ready ka na, iha? Opo. Relax ka lang, huminga ka ng malalim. I-clear mo ang isip mo. Huwag kang matakot kung may mararamdaman ka, ha? At habang nakapikit si Althea, sinusundan niya ang bawat pilit. Hanggang sa napansin niyang lumamig ang hangin. May narinig siyang mahinang tunog na parang bulong lang. Hindi malinaw kung saan galing. Parang may naririnig po ako. Yan na yun. Huwag kang bibitiw, makinig ka lang sa kanila. Bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Hindi niya alam kung guni-guni lang, pero sa pagitan ng mga bulong, may isang boses na malinaw na malinaw. Matagal na kitang hinihintay. Napadilat siya, pero wala namang tao. Pero ang kandila, parang may sumabay na hinga sa apoy.
Kinabukasan, hindi pa rin siya makalimot. At mula noon, gabi-gabi siyang excited umuwi. Lahat ng plano niya ay umiikot na sa 8:30 p.m. Kandila, asin, tubig, parang ritual na. At habang tumatagal ang sessions nila ni Ate Mara, mas lumalalim ang koneksyon. Mas madali niyang naririnig ang mga boses at minsan, kahit hindi pa nagsisimula ang session, parang may naririnig na siyang bumubulong sa tenga niya. Althea, bakit ngayon ka lang bumalik? At doon niya na-realize, baka hindi na curiosity lang ang nararamdaman niya. Baka tinatawag na talaga siya ng kung sino man ang nasa dilim. Ilang linggo na ang lumipas mula ng unang sessions nila ni Ate Mara. At simula noon, parang nag-iba na ang mundo ni Althea. Sa office, habang nagtatype siya, bigla na lang niyang maririnig ang mahimang tunog. Hindi music, hindi boses, pero parang pabulong sa likod ng tenga niya. Minsan, parang may nagsasabing ng pangalan niya. Paglingon niya, wala namang tao. Pero ramdam niya yung lamig. Hindi siya natatakot. Sa totoo lang, mas lalo siyang na-excite. Pakiramdam niya, may progress yun. Kaya tuwing uwian, lagi siya nagmamadali. Pagpasok niya sa kwarto, routine na. Kandila, asin, isang basong tubig. Tahimik na at hihinga lang ng malalim. Tapos, tatawagan si Ate Mara. Kumusta ka na, Iha? Okay lang po, ate, pero lately parang may naririnig na ako. Maganda yan. Ibig sabihin, nagigising na. Kapag handa ka na, makikita mo rin sila. At isang gabi, pinapikit siya ni Ate Mara. Imagine mo, may pinto sa harap mo. Dahan-dahan mo siyang buksan. Sa isip niya, may pintungang lumitaw. Lumang kahoy, kalawangin ng doorknob. Paghawak niya, parang totoo. Malamig, mabigat. Pagbukas niya, may puting liwanag sa loob. Pero may anino sa gilid. At bago pa man niya mapagilan, may boses na sumingit. Nakikita mo na ako. Napatigil si Althea. Pagmulat niya, may dumaan sa salamin. Isang anino, pero mabilis lang. At malinaw. Te, may dumaan. Tahimik lang si Ate Mara. Tapos marahang sinabi, nakikita mo na sila. Simula noon, araw-araw nang may kakaibang nangyayari. Minsan, habang naliligo, may narinig siyang mahinang tawa sa labas ng banyo. O kaya, habang natutulog, may humihila ng hukot niya ng dahan-dahan. Pero imbis na matakot, lalo siyang na-excite. Sinusulat niya lahat sa notebook niya, parang journal. October 12, narinig ko may tumatawag ng pangalan ko, pero hindi boses ng tao. October 14, may anino sa pinto. Curious lang ako kung babalik siya. Araw-araw siyang tumatawag ni Ate Mara, at bawat tawag, parang mas lumalalim ang boses ng babae sa kabilang linya. Mas mabagal at mas mabigat. Handa ka na, Iha, sabi nito isang gabi. Ngayong gabi, tuluyan mo nang mabubuksan ang third eye mo. Sinindihan niyang kandila at pinatay ang ilaw at lumikit. Sa 3 bilang, makikita mo sila. 1, 2. Pero bago pa man niya marinig ang 3, may malamig na kamay na humawak sa balikat niya at bumulong sa mismong tenga niya. Matagal na kitang iniintay, Althea. Pagdilat niya, wala na si Ate Mara sa linya. Pero sa salamin, sa harap ng kama niya, may 3 aninong nakatayo, tahimik at hindi gumagalaw. At doon niya na-realize, baka hindi na niya kailangan tawagan si Ate Mara. Simula nung gabing yun, hindi na naging normal ang araw ni Althea. Parang naghalo na ang realidad at mundo na tinuro ni Ate Mara. Sa office, habang nakaupo siya sa cubicle, madalas siyang matpatingin sa gilid. May mga sandaling parang may dumadaan sa peripheral vision niya. Parang tao, pero kapag nilingon mo, wala naman. Minsan, habang nag-i-email siya,
bigla na lang magiging blurred ang monitor. Tapos sa refleksyon ng screen, may nakatayong babae sa likod niya. Puti ang suot, mahaba ang buhok, pero walang muka. Althea? Napapitlag siya. Si Rika pala, office mate niya. Uy girl, okay ka lang? Kanina ka pa tulala. Wala, puyat lang. Pilit niya ngiti. Pero sa totoo, hindi siya nakatulog buong gabi. Kasi kahit ipikit niyang mata niya, nakikita pa rin niyang tatlong anino. Tahimik lang sila nakatayo, pero minsan nakaharap sa kanya. Minsan nakatalikod, pero lagi silang nandoon. Sa mga sumunod na araw, napansin ng supervisor niya na bumaba ang performance niya. Kung may problema ka, Althea, you can tell me, sabi nito. Pero ang sasabihin niya, na may mga nilalang na sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Pag uwi niya, isinara niya agad ang pinto. Pero kahit ganoon, ramdam niyang may kasabay siya sa loob. Yung ilaw sa kisame, umiilaw kahit hindi niya pa pinupuksan. At yung kandila sa mesa, puso na lang nagkaapoy. Tinawagan niya ulit si Ate Mara pero the number you have dialed is not yet in service. Paulit-ulit. Sa sobrang takot, sinubukan niyang huwag na mag-sessions. Walang kandila, walang asin, walang dasal. Pero doon lalo lumakas. Pagkaligo niya, may pagsasalamin at doon may nakasulat. Bakit mo kami iniwan? Napasigaw siya, pero walang nakarinig. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa work. Hindi na rin siya makakain. Nakatitig lang siya sa pinto. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo siya sa kama, may humawak ulit sa balikat niya. Pero ngayon, mainit na. Tao na ito. Ang paglingin niya, si Ate Mara. Pero hindi na ganoon ang tsura nito noon. Maputla, namumugto ang mata, at sa likod niya nakatayo pa rin ang tatlong anino. Sinabi ko naman sa iyo, Iha, kapag nagising mo sila, hindi mo na sila kayang patulugin ulit. Simula noon, hindi na alam ni Althea kung alin ang panaginip at alin ang totoo. Minsan nasa opisina siya pero naririnig niya ang boses ni Ate Mara sa headset kahit wala namang siyang tawag. Minsan sa jeep, nakikita niyang nakasabay sa kanya. Minsan sa jeep, nakikita niyang nakasabay sa kanyang mga anino. Nakaupo lang, tahimik, pero nakatingin lahat sa kanya. At bawat araw, parang unti-unting nasisiraan ng ulo. At isang gabi, habang naglilinis siya ng desk, may natagpuan siyang maliit na envelope. Walang pangalan. Sa loob, isang lumang Polaroid photo. Larawan niya, pero may kamay na nakahawak sa balikat niya. Isang kamay na hindi sa kanya.